Brother, sino yung nakakausap mo dito? Ano pa nila yung babae na isa? Yung babae daw. 1 week ng 1 week. Pero, kapatid, malinaw naman sa'yo. Illegal imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May ORCR na po. Nung nahuli ka na, Ni-request ko po sa kanila. nalaman nila na nahuli ka. May picture pa po si ma'am dyan eh. After nung mahuli ka, ni-report mo. Opo. Ni-request ko po. Tapos bumilang na ilang araw, 3 araw lang po ata. na-rehistro. Ba't ganun? Nung nahuli siya, saka pa kayo kumilos. Yung mandato na Consumers Protection, talagang meron kayong legal power na makialam. Malapit lang dito yung dealer, di ba? Malapit lang po. Pero anong pinaka-trabaho niyo, sir? Driver po. May binili siyang motorsiklo na release, walang rehistro. Mayroong papel na binigay sa kanya, valid until. Siyempre, sa katulad ng manggagawa, iisipin niya. Pwede. Ay nahuli. Nakumpiska na LTO lisensya niya. Ang hanap buhay niya, driver ng truck. Hindi siya pwedeng magmaneho, walang lisensya. So, ang laki ng danyo. Si Ma'am ang Laguna, provincial. Yan, Laguna. Ikaw? Ako po ang chef, ang hepe sa Consumer Protection ng region. Ikaw Kayo ang talaga. kausap ko kanina. Ikaw talaga, ano. Pag na-address natin to, maaalarma na yung ibang dealer. Unti-unting masasakal to. Brother, asan manager nyo? Outfit na kami, sir, sa Kabuyaw, sir. Hindi, yung tao dito. Kami, sir. Brother, sino yung nakakausap mo dito? Ano pa nila yung babae na isa? Yung babae daw. Pakitawag. Rider, sino nakakausap mo? Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Namumukhaan mo? Sir, customer ko yan. Customer mo. Bumili ng motorsiklo sa inyo. Cash, hulugan. Stolen, sir. Galing ito sa inyo. Ito, sir, certification, sir. Certification. Yung motorsiklo dito galing. Kayo ang nag-release. Ako, sir, brand new yun. Brand new. Kasama ko yung taga DTI. Si ARD, si Ma'am Rebelen Cortez. Si Brother Noli Manalo. At si Ma'am from Provincial. Maria Clara. Oh. Alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado? Oh, sir. Alam mo. Pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo, rehistrado hindi. For registration po yun, sir. Kasi For registration. Ma'am, alam ni ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo, ang sasakyan na walang rehistro. Alam nila. At may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer na valid ito hanggang August 16. Eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Ano sir, yung certification namin sir, kasi ano yan sir
Ang ano kasi sabi sa LTO, 7 days po upon release ng motor. 7 days upon release. Yun ang arrangement niyo. Certification ka sir, na ano, na yung certification namin, every week po siya dapat ibibigay namin. So every week nagbibigay ka ng certification. Yes, po, sir. Kunwari, Kasi wala pa kasi- kunwari may binigyan mo process pa po siya yung- ng certification, Yes. hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes sir. Good for 1 week ulit. 1 week sir. 1 week ng 1 week. Pero kapatid, malinaw naman sa'yo. Illegal imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May ORCR na po. Nung nahuli ka na, Ni-request ko po sa kanila. nalaman nila na nahuli ka. Opo. May picture pa po si ma'am dyan eh. After nung mahuli ka, ni-report mo. Opo. Ni-request ko po. Tapos bumilang na ilang araw. 3 araw lang po ata. Na-rehistro. Ba't ganun? Nung nahuli siya, saka pa kayo kumilos. Hindi hinawak namin yun, sir, kasi sa LTO naman yun na napapasok. Registration kasi namin yun sir. Kapatid, ma'am, yan yung problema eh. Hindi ko sinasabing kayo ah. Kasi hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasangkala ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang rehistro kung hindi nakumpleto ang documents. Oh. Eh samantalang after 1 month, nung nahuli siya, saka ninyo inasikaso after 3 days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo, DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa mali ninyong practice, pasensya, nawala ng protection ito. At ito ay July 7, August 7. May isang buwan ka nang walang trabaho. May Apelido. gitsa. Sandali, may isang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver. Kung ma'am, kaya ni-request ko ang inyong presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo nirelease ang motorsiklo, kahit magpilit siya, hindi nyo nirelease kasi hindi rehistrado. Hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmulta ng 10,000, hindi siya mapapatigil sa kanyang hanap buhay bilang truck driver. Ay July 7 siya nahuli. August 7, isang buwan. Ay August ano ngayon? 19. So 1 month and 12 days na siyang walang hanap buhay. Kaya kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala para Yes sir. abusuhin o gipitin. Sinama ko ang DTI para makita nila yung problema at sila yung aaksyon laban sa inyong opisina. Gagampanan lang nila yung kanilang mandato. Ako naman wala sa posisyon ma'am na utusan sila, bayaran ninyo yung 10,000. Bayaran ninyo yung nawalang kita sa kanyang hanap buhay. Wala ako sa posisyon eh. Kasi bilang congressman, hindi naman ito trabaho ng congressman. Yung advokasya lang natin, pinagpapatuloy. So, by the way, for your information, tumawag po ako kay ASEC Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. Tumawag na agad kayo, nagpapatuloy. So, by the way, for your information, tumawag po ako kay ASEC Nograles.
nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. Tumawag na agad kayo. Pasensya po, no? Public service. Si ma'am from regional office. Si ma'am, ang layo ng pinanggalingan mo. Provincial office. Itong dalawa na to. Ay sabi ko naman sa inyo, isa lang naman ang kasalanan ninyong apat. Pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan. Kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan, hindi ko kayo maabala. Kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong. Kung action ako to, gagawa pa ako ng black and white. Ang dami namin trabaho. Baka next month ko pa magawa. Ito pong documents, ibibigay ko ito sa inyo. At kayo nang bahala sa dealer. Kung ano yung dapat ninyong gawin. Pero siyempre, kailangan may due process. Bagamat malinaw sa ating paghaharap na perwisyo yung kapatid nating rider, yung kanyang hanap buhay na apektuhan, hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo. Tama po ba? Opo, tama. May due process. Opo, may proseso. Pagpapaliwanagin ninyo. Yes po. Kayo naman kapatid, pagpapaliwanagin pa ng DTI no? Then, doon pa lang magbabase sila. Pero hindi naman ako husgado, sigurado ako, mapaparusahan kayo ng DTI. Oo. Kasi ang ebidensya, yung motorsiklo, yung ticket ng LTO, at yung ibinigay nyong papel, patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho. Hindi naman talaga po. Magkano kinikita mo isang araw? Depende po kasi sir, kasi per biyahe po kami. Per biyahe. Magkano isang biyahe? 450. 450. Sabihin natin 500. 15,000 sa isang buwan. Tapos yung 12 days, parang kalahating buwan no? More or less 19,000 o 18,000 plus 10,000, Brother Jerry. Almost 30,000 ang danyos dito. Ito, tatawag ako kay chairman ng One Rider Party List at kay Congressman Rods Gutierrez, no? Ire-request ko kapatid sa One Rider Party List yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan. Ire-request ko sa One Rider Party List ibigay sa'yo para matubos mo na yung lisensya. Yung 1,500 dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon, ikaw nang bahala doon. Tapos ipakwenta mo sa opisina ilang araw kang absent, magkano rate mo. I-request natin Brother Jerry sa chairman ng One Rider Party List doon sa partner ko kay Congressman Gutierrez. Kasi hindi ako basta pwedeng mag-design. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, pag naiparating natin ito sa kanila, solve yung problema mo. Okay? No. Kailan mo maisasubmit sa amin yung kwentada ng sweldo mo na nawala dahil sa pagliban mo? Itong week na to. Apo. So, ma'am, itong documents na to, ibibigay ko sa inyo. Tapos yung contact number mo, mag-usap kayo. No, kasi hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo kapatid na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo.
So, salamat ma'am ha. Pakisabi kay Asek Nograles, Yes po. umpisa pa lang to. No? Oo. Baka marami nagsusunod. Sigurado yan. Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo at saka yung rider. Aba. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. Ngayon. Taga saan ka, brother? Negros po. Negro. Ang pamilya mo, nasan? Doon din po sa probinsya. Nasa Negros. O sige, di bilisan mo yung pakwenta ng nawalang sweldo mo para mamaya lang i-discuss ko sa One Rider Party List to. Pag nasubmit mo yung gusto kong may submit mo, edi bukas may pera ka na. Okay? So ma'am, Yes. Iwanan na. bahala na kayo. Yes po, yes. Salamat po sa inyo. Salamat. At tatawag na lang ako kay Asek Nograles. Okay. Magre-report din po kami. Salamat po. Thank you Sir. po. Nice meeting. Picture mo. O sige, picture shoot tayo. Dito na tayo. Dito. Parang against the light. O dito. Rider, sumama ka na dito. Sige po. Apo. Sumama ka dito. Ito ka. Yan. Ngayon pa lang, solve na ang problema mo. O, thumbs up po. O, ito lang. Ma'am, picture tayo, ma'am. Oo. Tinitignan ko yung ano mo, yung vlog mo ko. Gustong gusto ko nagpapapicture sa kakampi. O, brother. Ayan. Yan. O, kami muna ni partner. Sinishake hands ko si Kong. Okay, thank you. Dito tayo. Brother, sir, ma'am. Umpisa pa lang to. Parin nyo naman. At magsiset. Brother Jerry, si partner, si Brother Nolly, taga-regional. Siya ang head ng Consumers Protection sa regional. Kaya yung kung hindi tayo makapagmerienda at halo-halo ngayon, may kasunod pa. Parang nagulangan ko sila eh. Dapat bago tayo nag-proceed pala dito, nagmerienda na, no? Okay lang, Kong. Hindi, strategy yun eh. Oh, pero naisip ko dahil marami pa tayong i-resolve na problema, eh kaya okay lang. Marami pa time. Malimit tayo magkikita ko. Opo. Sunod-sunod na to. May lakad pa kami. Sige, Kong. Thank you po, sir. Thank you. Kung number mo ba yung personal number mo? Personal. Sige. Kayo na. Papa-picture din sila. Yeah. Basta yung problema, ha? Mm. O, doon. Thank you po namin. Salamat, bro. Okay. Ano namin doon, iangat na namin sa taas. Akyat nyo sa taas. Ano na kasi kami. Alam ko naman, Liyado na naman kami. na kayo sumusunod lang. Okay, bahala na kayo sa kanila. Sabi po, thank you po. Okay, brothers. Brother, ma'am. Oh, bukas ha. Sige po. Pagka hindi mo agad na-submit yung requirement ko, ikaw, Brother Jerry, pag hindi na-submit niya yung requirement natin, wala na ang problema sa atin. Ha? At habang hindi mo natutubos ang lisensya mo, huwag kang magmaneho. Kasi itinuturing ng batas na ikaw ay driving without license. Kasi sobrang isang buwan na yung pagkahuli sa'yo. Eh halimbawa, mahuli ka bukas, hindi kita kayang tulungan doon. Malinaw sa'yo. O sige, bukas ha.